Guys, panoorin po natin ang video nag-viral tungkol sa isang teacher habang naka-live siya sa kanyang TikTok. Na galit siya sa kanyang mga estudyante. Ito po ang video na nagkalat ngayon sa ating social media. Galing ito sa TikTok hanggang dito sa Facebook. Nandito Hindi ang respeto ng teacher mga na ito. katulad yung wala ka lamang nararating sa buhay. Galing squatter. Viral ngayon sa social media. Guys, gusto ko lang mag-reaction dito or mag-comment. So, alam naman natin na ang teacher at saka yung estudyante, hindi lang sa teacher ang may mali, pati na din sa estudyante. So, para ito sa mga estudyante ang mga estudyante kasi may mali din. Kasi ang estudyante, kahit hindi lahat ng mga estudyante matitino, may mga estudyante din na sobrang sobrang kumbaga sobrang talaga, hindi mo talaga madadala sa mga pakiusap mo or something na galit na galit ka. Minsan may mga estudyante na ganun. Tapos, hindi lahat na estudyante na sobrang titigas. Meron namang mga estudyante mga matitino din. So, dito naman sa teacher, si teacher may karapatan na magdidisiplina sa kanyang estudyante. Bilang pangalawang nanay, pangalawang magulang, as a teacher, pwede siyang disiplina. Pero ang concern ko lang dito is minumura kasi niya, sobrang pagmumura na niya sa kanyang mga estudyante hanggang umabot na siya sa minamaliit na niya ang kakayahan ng estudyante. Kumbaga, parang pinapatay na yung mga pangarap ng estudyante niya. Dapat sana, kung may mali yung estudyante, kausapin niya ng mahinahon. Hindi ganon. Tapos, ang isang concern ko, naka-live pa siya sa TikTok habang galit na galit siya sa kanyang sa kanyang mga estudyante. Ang daming pagmumura niya. Sabi niya walang maaabot sa buhay yung mga estudyante niya. Palibhasa mga ugaling squatter daw. Walang mararating daw sa buhay. Yung mga pagmumura na niya ganun, talagang mabigat, masakit, 'di ba? Kahit ikaw na parents na at saka handle yung teacher na si teacher yung nakahandle ng anak nyo, si teacher yung advisor, nagiging advisor ng anak nyo, talagang masasaktan ka. Kahit ako, ang sakit panoorin ng habang nagbubunga nga siya, nagdadakdak-dakdak siya. Yung pinagmumura niya mismo yung mga estudyante niya. Talagang below the belt. Hindi dapat sana ganon. Kung gusto mong i-motivate yung mga estudyante mo, hindi sa ganong paraan. At hindi din sa ganong paraan na habang nagagalit ka sa iyong mga estudyante, naka-live ka, 'di ba? 'Di ba pinagbabawal 'yan sa mga teacher? At hindi lang 'yan sa mga teacher. Even though kung saan ka nagtatrabahong mga company, kahit kaming mga katulong dito, mga OFW dito sa ibang bansa, kapag time po sa time to work po, dapat wag kang gumagamit ng cellphone, wag kang magbibideo-video, bawal po yan. Pero kung break time mo, rest time mo, pwede kang gumamit ng cellphone, walang makikialam sa'yo na mga amo. So, kay teacher kasi, naka-live siya habang nagti-TikTok. Nasa classroom siya, sa loob ng classroom. So, hindi din natin alam kung ano ang tunay na istorya nito. Nag-viral lang talaga ito. At saka, baka naman thinking ko, baka may ibang dahilan si teacher. Kaya sabog na sabog siya sa galit. Baka siguro may personal na siya, pinagdadaanan, may personal siya na problema. Tapos nagkataon lang na talagang bad trip siya ng ng pagpasok niya sa kanyang classroom, yung mga bata yung pinaghugutan. Doon niya talaga binubuga yung galit niya. Baka naman personal na niya. So kung may personal man siya na galit or personal siya na pinagdadaanan, dapat i-separate niya yon. Hindi niya dadalhin sa classroom o sa kanyang mga estudyante yon. Dapat labas na ang mga estudyante doon kasi sobrang sasabog siya sa galit. Grabing pagmumura niya talaga. So, bilang nanay, kahit ako, nanay ako,
tapos anak ko estudyante niya, syempre magre-react din ako kahit sino naman siguro. Kasi maling-mali yun eh. Dinadamay pa niya yung palibhasa, sabi niya doon, palibhasa ang sasama ng mga ugali nyo. Ugaling squatter daw, sinasabihan niya yung mga estudyante ng gano'n. So, nadamay pa yung mga squatter. So, ma'am, hindi po porket na nakatira yung ibang tao sa squatter area ay ang yung ugali ng mga taong yung squatter din. Hindi po ganon. So, maling-mali ka po doon. So, sana bilang teacher kayo, pangalawang magulang, dapat kung mag-share up kayo ng mga nyo, estudyante, kung gusto nyo talagang matuto ang estudyante, hindi sa ganyang paraan na minumura nyo habang naka-live pa kayo, pinopost nyo sa TikTok. Or baka na may scripted to. May scripted man to or hindi, pero para sa akin, hindi talaga dapat sabihin ng isang teacher na gano'n na pagmumura. Huwag mong maliitin yung mga estudyante mo, ma'am. Kasi hindi din lahat ng mga estudyante natatanggap sa mga motivation na ganyan. At hindi din lahat ng estudyante na gagawing damdamin yung mga sinasabi mo. Kasi may mga estudyante din na magdamdam sa mga sinasabi na mga ganyan, niya pagmumura. May mga estudyante din na ang mga pagmumura mo na yan, ginagamit para mismo aangat sila sa kanilang sarili. Gagamitin nila para makapagtapos sila sa pag-aaral. Yun yung itatatak nila sa kanilang isipan na ay ganito pala yung gagawin ko. Tama si teacher. Hindi lahat ho, hindi pare-parehas ng mga estudyante po na ganun. Kaya para sa akin, mali ang estudyante, mali din si teacher. So, ayun lang yung comment ko.